Sa sa winter, yan ang summer solstice. Ang winter solstice, mas mahaba ang gabi. So, pwede i-type yan. Maganda sa mensahe ng Hanukkah eh. Yung magdidilim ang mundo. Isang type ha. Isang type sa mensahe natin. Lalo na sa Hanukkah. Maalala mo yung kay Antiochus Epiphanes, yung Antikristo. Eh, binabanggit ni Kristo nga yung Antikristo yung sa Matthew 24. So, Bar Alan, tulong na lang kayo. Hirapan ako kung ako maghanap eh. Bar Alan, tulong kayo na Kay Antiochus po, no? Kayo na mag-share screen. Hindi na ako mag-share screen. Kayo na yung mag-share screen, Bar Alan. No? Hindi lang sana ganyan. Kunwari, winter solstice. Type nyo yan, winter solstice. Ganyan. O si Ami, no? Winter solstice, summer solstice. Ganyan lang i-type mo para maganda tignan. So, maganda yung tanong ni Sister Janelle. Kailan tuloy-tuloy sa pamilya para tuloy-tuloy yung revival dyan. Yung solstice, dahil mas malaki ang araw o mas malaki ang gabi, either Wait lang may revival, may revival or may pagbagsak. So, yung winter solstice, type yan sa madilim ang gabi. Yung mas mahaba ang gabi kaysa araw. No, hindi lumabas ang araw. So, type yan ng Hanukkah eh. Yung, ano ba yung nasa Hanukkah? Kikwento ni Kristo yung Antikristo eh. Kikwento niya si Antiochus ng nakalipas. So, kung kinikwento niya si Antiochus nakalipas, alam ng ang isip ng iba si Titus. Hindi lang Titus, may type yan sa future natin. So, yung isang nakatagong, ay Sister Ami, sana yung outline, ilabas mo na lang dito. Share screen mo yung outline, Sister Ami, nung nasa series. Siyempre, may Tagalog din si Remy, no? O pwede mo gamitin kay Remy kung makita mo yung outline ni Remy. Pero kung hindi mo makita, gamitin mo yung English. Yung outline. Kasi nandyan yung Hanukkah. Isa sa mga nakatagong pahayag. So, Bar Alan, sana tulong ka na sa share screen. Kahit cellphone, pwede mag-share screen eh. Sister Joanna Lenlen, lahat kayo, pwede kayo tumulong dito sa ano. Yung tipo niya po is pagbagsak or revival. Hindi, dilim at araw. Yan ang pinaka-shortcut. Mas malaki dilim kaysa araw o mas malaki ang araw kaysa dilim. Kaysa gabi. So, ano yung tipo niyan? May peak yan. Marami pa ibang tipo yan. Siyempre, hindi ko na mapaliwanag, no? Yung peak, ano yung peak? Yung peak is yung sa buhay Kristiyano natin, sa buhay, kahit nga sa negosyo, kahit sa siyensya, may tinatawag na peak. Yung doon ka pinakamalakas, doon ka nakakaano, yung best days of your life, sabi ng iba. So, yan ang peak. So, yan ang type ng solstice. So, yung outline ang pinakamaganda ipakita rito. Para maintindihan nyo yung outline. Although marami tayong, dapat may listahan na tayo ng mga advanced topic sa Pasko eh. Lagi ako nagpapakita ng video dyan. Sana i-review nyo. Na paghandaan nyo i-share, hindi lang sa pagtitipon, kundi sa bahay-bahay. O yan ang tunay na Christmas, no? I-share nyo. Hindi puro aginaldo lang hanap nyo. O kaya pasyal, kain. Hanapin nyo mag-share sa bahay-bahay na maintindihan nila yung progresibong kapahayagan sa Pasko. So, patulong na lang yung iba. So, yung outline ang kailangan makita. Ako po patanong. Sige. Ano po yung kahalagahan po ng 8 araw ng Hanukkah? Saka paano po yun nauugnay sa himala na sa langis sa loob ng templo? Parang type yan sa 8th day. Pero doon na tayo sa literal. Ayun, late dumating. So, yung outline na, Sister Ami. Bawat araw, type ng church ages. Hindi mo na sa literal. Dapat isang araw lang yung langis.
Pero tumagal ng 8 araw, milagro siya. Milagro. Kung tumagal ng 8 araw yung langis, may type siya. Ano kaya type niya? Type niya yung 8 day. Makatagos ka, lampas ng 7 church ages. Makalampas ka sa ikapitong araw. Pasok ka sa millennium. Pasok ka sa eternal age. Pasok ka sa glorified body. Kunwari, nasa Laodicea tayo. Enoch tayo, papasok tayo sa 8 day. Papasok tayo sa change of the body, no? So, body change. Marami pa iba. Maraming type yung 8 day. Kaya 8 araw kasi type yung yung 8 day. Yung number 8 may tipo, yung number 7 may tipo. O yun muna. Kasi maraming pwede ikalat yan eh. So, yung Hanukkah, pakita mo, Sister Ami, no? So, yung iba naman. O sige, Bar David. Nagre-record na, Bar Jerry? Nagre-record na yung Telegram? Oo, saka nasa serye. Si Kwan ang una mong tanungin. David, wag mo unahan si Jasmine. Yan na po Jasmine muna. Brother JP po to. Si Jasmine muna bago ikaw. Kasi siyang unang-una. Sinapawan lang siya ni Janelle eh. Dahil may lakad. Paunahin muna. O, Jasmine, tanong ka na. Bilis. Ang tanong ko po, tanong po to ng tita, tinuruan po ako. Tapos ang sabi nga po dito, di ba nga po may turo na pag alam mo ang turo o aral, pag backslide ka, double sumpa. Ang tanong po, ano po ang pinagkaiba nun? Kung gumagawa ka ng task spiritual pero labag sa kalooban mo, di ba? Ano to, di ba? Parang sumpa din yun. Ayun po. Okay, yung labag sa kalooban ng Diyos. Yung labag sa kalooban ng tao, depende kung yan ay kalooban ng Diyos o hindi. Kasi hindi lahat ng kalooban ng tao ay kalooban ng Diyos. Sabi nga ni Kristo, wag nawa masunod yung kalooban ko, kundi ang kalooban mo. So, yung sariling kalooban ay pinapatay. Yan yung sabi ni Pablo, namamatay ako araw-araw. Ibig sabihin, hindi niya susundin yung gusto ng laman niya. Susundin niya yung gusto ng Diyos. Minsan yung gusto ng Diyos, hindi gusto ng laman natin eh. So, ang tunay na pagsamba, isosurrender mo yung sarili mong kalooban sa kalooban ng Diyos. Yan. So, kalooban ba ng Diyos na magpabasa tayo, mag-aralan tayo, mag-accept authority tayo, mag-PTA tayo? Kalooban ba ng Diyos yung LCM, PTA? Kalooban ba ng Diyos yung Abrahanda? O pababayaan na lang natin yung kabataan na magkanya-kanya, kanya-kanyang LCM, kanya-kanyang sariling diskarte? So, madaling patunayan yan. So, kailangan lang maging berayan tayo. Ano ba yung sakdal na kalooban ng Diyos? Ang sakdal na kalooban ng Diyos, hindi yung gusto ng laman natin. Yan yung turo ng serpente kay Eva. So, salamat sa tanong. At nawa magkaroon tayo ng maraming tanong upang malaman natin yung mga hiwaga ng Diyos. Okay? So, kailangan ng bawat pamilya. Actually, kulang oras na to, kahit 2 hours pa to. Kulang yung oras dito para mabusog kayo. Ang tunay na busog ninyo, meron din kayong pista sa bahay. Hindi literal na pagkain lang pista sa salita. Paano? Magtatanungan din kayo. Kunwari, let's say hindi nyo abot. Nagsasalo kayo sa isa't isa. Nagko-contribute kayo sa isa't isa. Sige, next. Tanong. Kung nga pala, Bar Jerry, kailangan sinusulat na yung mga tanong Kasi kailangan na-i-post yung mga tanong lang kahit tanong lang. Na-i-post yung mga tanong para maganda
Yan ang ano, makita ng tao. Yan ang pinaka-title. Walang title si Ami. So, kung malagay niya yung title, pag sinop sa nakaraang bagong pahayag sa Pasko, yung mga listahan na ng mga tanong na yung dapat ilagay. O sige, yung Sabado tanungan, tutuloy nyo pa rin dapat ilagay. O sige, sino yung magtatanong? Ako po, si Brother JP po. Si David. Brother JP JP po. pala, JP. Ito po, pasok po ba, Brother Rep, yung existential question sa New Year's resolution? Actually, yung existential question, lahat ng oras, pasok yun. Hindi lang New Year's resolution. Kasi ang New Year's resolution ng tao, isang existential question. Ang puro iniisip nila, mga hanap buhay, bisyo, o kaya pag-aaral. Ang pinakamagandang New Year's resolution, siyempre, tungkol sa Diyos. No? Yung relasyon mo sa Diyos. Dati, lukewarm ka. Dati, Nicolaita ka. O ngayon, magbabago. Dati, may ano ka pa sa laman, no? Yung sinusunod mo pa yung laman mo. Kunwari, parang hinahadlangan mo pa yung pagkabereyan, nahadlangan mo pa yung hukom, PTA sa laman mo. O, so, ang New Year's resolution, hindi lang January. May New Year sa sa Feast of Tabernacles, sa Fall Feast, New Year yan. New Year ng Hudyo sa civil calendar. At New Year ng Hudyo sa religious calendar, yung spring. Yung spring, no? Nisan. Bukod sa pwede mo gamitin yung January, pwede mo gamitin yung December. Diba? Ang existential question, kahit anong bagay na makapag-gising sa'yo. Gising sa'yo. Halimbawa, ako nagkasakit. Medyo nagising ako. Na sobrang hirap pala. O, hindi na ako kakain na marami o babawasan ko na yung soft drinks ko or kunwari, hindi ako barado ang tiyan ko. Natakot ako. Parang existential question yan. Naku, ibig sabihin dito, hindi na lumalabas. Malalaso na ako, mamamatay na ako. So, nung kakalabas, hindi pwedeng bumalik ako sa dati. Ingat ako kung kumain marami, babarado ulit. Ingat na ako. May leksyon ako natutunan, no? So, ganun din, halimbawa lang to, ganun din, dapat nakuha na natin yung tinatawag ko mahal recollection. Mahal na matrikulang leksyon. May nangyari na sa ibang kapatiran, nagbubulag-bulagan pa tayo. May napapahamak na sa school. Yung hindi napahamak ng school, ang akala mo pahamak kasi bisyo Kunwari, nag-drugs, hindi nakatapos. Pero, yung ibang, actually, pahamak din, tumigas ang puso. Ayaw na niya sa Diyos, ayaw na niya sa end time, ayaw na niya sa church. Diba? Na-lukewarm na siya. Iba na yung direction ng buhay niya. Kumikita nga siya. Akala mo successful. Pero hindi mo alam trahedya kasi ang pagtigas ng puso, pinakamalaking trahedya yan. So, hindi lang ang trahedya niya dahil hindi nakatapos, naging drug addict, no? Na barkada. So, yung warning, totoo yan noon. Walang pumapansin sa mensahe. Okay, dapat kunin nyo na yung mahal na matrikulang leksyon. Ang barkada dapat ng anak, i-arrange ng magulang galing sa EA, galing sa setup, galing sa ano. At dapat na-accelerate siya. Hindi siya bakante na hanap ng bakanting oras na iinip, hanap ng barkada sa labas. So, maraming leksyon sa buhay. Pagkabereyan, LCM, nauuna yung LCM bago yung pagkabereyan. Nako. May leksyon yan bakit hindi nagtutulungan yung mag-asawa sa spiritual? Kasi ang pundasyon ng pagsasama ay hindi pa matured bereyan, no? Parang LCM lang. So, dapat matured bereyan muna bago magkaroon ng LCM. So, yun, maraming leksyon. So, itong leksyon, bawat leksyon dyan, existential question yan. Kasi,
na problema tayo sa buhay, masyadong damaging yung trahedya. Kailangan kunin natin leksyon, hindi natin kalimutan. Tulad yung turo ng mga detractors ko. Kalimutan na natin nakaraan. Wala ka makukuhang leksyon. Huh? So, parang pasensya ka lang sa kaaway. Inaano ka ng kaaway. Okay, sige. Yan ang existential question. Kasama yan sa New Year's resolution at hindi lang New Year's resolution. Sa lahat ng pista, puro existential question yan. Yung Hanukkah, yung Tabernacles, yung Passover, di ba? Kahit ngayong summer solstice tsaka winter solstice. Kahit ngayong Purim. Yung Purim, existential question na existence ng Israel yun . O sige, tuloy tayo. O sige, next. Sanayin natin sarili natin yung si Merlin nandito ba? Mr. Merlin, sana makatanong ka. Ay, nawala si Merlin. Daniel Padilla, tanong ka. Ruth, Celso, Ruth. Hello po. May tanong po ako. Yung Marjorie, lang check mo kung nasusulat nila. Kasi baka hindi mo na chinek, hindi na naslista. Kailangan may naglilista, kino-comment yung tanong para i-copy paste doon sa sa post. O sige, sino to? Joanna? Apo, meron po ba yung po ba yung pagdidiwang po ng Christmas is meron po ba siyang connected doon sa 7 piece? Yung pagdidiwang ng Christmas sa Hanukkah natin or yung sanlibutan? Sa atin po. Parehas po. Yung Hanukkah, hindi siya direktang konekta. Pero yung 8 days na tinanong kanina, may kinalaman yan sa 7 days. Diba may 7 days unleavened bread, may 7 days Feast of Tabernacles. Yung 7 days Tabernacles, mirror image niya yung unleavened bread. Mirror image din niya yung 7 weeks. So, itong meron siyang hawig. Milagro ng Diyos yung 8 days. Bakit may 8, no? Yan. So, ano ba yung Hanukkah? Ano ba yung istorya ng Hanukkah? Meron ba yan sa Passover, unleavened bread? Meron. Hawig. Pero Antikristo na yung pinag-usapan dito. Paano ka malinis, no? Hindi naman ito bigay ng Diyos . Direkta. Hindi ito direktang binigay ng Diyos. Ito ay parang progressive revelation to. Spoken word to. Ginawa na lang nila yung pista by tradition. Pero hindi nila alam, may kamay ng Diyos nandun. So, yun nakatagong hiwaga. So, kung i-connecta mo lahat ng revelation, konektado. Hindi tayo nagturo ng Hanukkah dahil inimbento lang ng Hudyo. Kahit mukhang inimbento ng Hudyo, sinadya na din ng Diyos yan. Kasi Diyos din ang nagpapangyari para managumpay yung Makabeyo . So, pakita siya na picture, no? Yan. Okay. So, sana tingin tayo sa outline. Pakita yung outline, Sister Ami. Yung outline ng Tagalog. Baka mayroon si Teremi yan. Okay. O sige, susunod na tanong. Berna, Alan, I-zoom mo, Sister Ami, zoom mo. Sa course of Abijah. Uy, maganda yan. Sana pwede natin pakita yung kay Kim Atienza Kabulanong Katoliko. Kung kaya nyo hanapin yan sa Chronicles, no? Kronika. Then pakita nyo yung English ni Alfredo Sakayan. So itong Course of Abijah, dati wala si Menan dito. Sayang. Siya yung unang nag-share sa akin. Pero bago niya sinare sa akin, yan ang outline. I-zoom mo pa kung Sister Ami, dati kasi nakain mo yung espasyo na puti, kainin mo pa. May teknika . Yung espasyo na puti. Pwede mo i-zoom din sa letter B, letter C. Para mag-edit.
So, yun, no, nagagawa nyo na. Alam nyo na paano. Okay. Sagarin nyo. So, okay, saan na tayo? Yung Course of Abijah, so sana merong nakakita. Ay, sinearch na lang niya. Ito, itatanong ko sa Course of Abijah, bakit pinili ni Zechariah na mag-burn ng incense sa temple? Ano yung ipinapakita nito dun sa God's timing and purpose? Kasi regularly may nagbe-burn ng incense sa temple. Regular yan. Yung once a year, iba pa yun. Yung parang atonement, iba pa yun. So parang, ewan ko, nakarating na kayo sa templo ng ibang tao na laging may kandila, laging may apoy. Yung minora, laging may apoy. Of course, liwanag yan. Nagbibigay liwanag, no? So, trabaho niya eh. Hindi naman 24 reliebo, 24 na course. Sabihin buong taon may tao sa templo tapos wala silang gagawin. So, meron nagme-maintain ng ilaw, may nagme-maintain ng langis, may nagme-maintain ng insenso. Yan. So, yun. Ano kaya ang type niyan? Ang type niyan, pray without ceasing. Ang type niyan, sitting on the heavenly places. Maraming type yan. Pwedeng i-type yan. So, yung sitting on heavenly places, ibig sabihin, kahit na may trabaho ka, kahit nag-aaral ka, pag nasa puso mo yung revelation niya, yung progressive revelation niya, progressive revelation niya matamis. Yung pait sa tiyan, syempre yung hirap ng pagtupad. No? Pero mahal mo yung kapatid, ang titiisin mo yung hirap. Pero yung tamis ng revelation niya, ninanamnam mo yan lagi. Parang ka-fellowship mo ang Panginoon. Ka-fellowship mo ang Panginoon, hindi dahil emotional ka lang, parang JMC, no? Luluhod yan sa kalye para mag-pray, umiyak. Maganda yun, pero yan ay asceticism. Pero hindi kulang yan. Hindi ko sinay mali yan, kulang yan. Ang kailangan mo, progressive revelation. Pag wala kang progressive revelation, you do not walk with God. Kasi maraming taong emotional, ascetic, pero sarado sa mensahe. Maraming pwede ka na mag-imbento ng aral mo, ng doktrina mo. So, kailangan mo maging berean. Kailangan mong maging progressive. Kasi, kung berean ka, natural magiging progressive ka kasi gusto mo sundin yung pinapahayag ng Diyos. So, you are walking with God every day. Hindi through prayer lang. Minimeditate mo, ninanamnam mo yung tamis ng kanyang pahayag. O, yung nakatikim ng taste that the Lord is good. So, who tasted that the Lord is good? Say amen. Unmute kayo, amen. Amen. Ikaw, Ben. Pakita nyo lang sa Diyos, mahal nyo siya. Di ba? Amen, Lord. Kung natin yung pahayag, huwag nyo bitawan yan. Yan ang buhay nyo. Amen. Lilipas na lahat. Yan ang magdadala sa inyo sa kabilang buhay. Ano ba you walk with God through the Word. You do not walk with God through emotionalism lang. But if you have the right Word, you have the right implementation. Yan yung pait sa tiyan, no? Implementation, siyempre, alam mo yung gagawin mo. Yung iba, nag-i-implement, pero pag wala kang maayos na word, walang pundasyon ng pagkaberean, mali ang ang nagagawa mo. O hanggang dito lang ako, hindi ko na kailangan gawin yan. Mga ganyan. Pwede patunayan, kailangan mo pa bang gawin to? Kailangan mo pa bang gawin yan? So it came from incense, no? Bakit lagi may incense? Kasi tuloy-tuloy ang prayer, tuloy-tuloy ang fellowship with God. Kahit nagtatrabaho ka, nag-aaral ka. Siya ang laman ng puso mo. Siya ang laman ng puso mo. Alam mo yung pinakamagandang batayan ng LCM? Magiging katuwang mo siya. Di ba? Katuwang mo siya sa ministry, katuwang mo siya sa pananampalataya mo. Pareho kayong nag-e-enjoy kay Kristo. So, because
You walk with God, yung insenso hindi namamatay. Hindi lang yan na nakasindi tuwing Feast of Atonement. Yan yung turo ni Kabulanong Katoliko. Sana may pakita nyo. Yung Course of Abijah, sana may maglabas sa inyo. Ilabas nyo, punta kayo sa Kronika, hanapin nyo yung Kabulanong Katoliko. Pero post ko yun Parang nirepost ko lang yung post ni Kabulanong Katoliko. May picture ni Kim Atienza na binabalik niya. So, punta rin kayo kay Sakayan. Hindi, yung kay Sakayan na post, nilagay ko naman sa series. Punta kayo doon. I-flash nyo dito. Magkatabi. Kumpara natin yung dalawa. Yung Course of Abijah, dapat matalakayan bukas. Nako, kung nakasalalay rin ako kay Remy bukas. Pero, sana bukas, hindi mawala yung broadcast, no? Yung Course of Abijah, salamat sa picture ni Bar Alan. Pero pinahanda ko din in advance bago pa nawala ng internet. Sana mahanda nyo. Tulong-tulong kayo bukas. Portatan nyo rin, Mr. Remy. Okay, tanong na. Yung Course of Abijah, hindi pa rin napapaliwanag na. Pero hinihintay ko na i-flash nyo dito yung yung sinabi kong post. Okay, sino pa may tanong? Yung Course of Abijah dito nasa birthday, kaarawan ni Kristo. Yung tanong ko po, bakit, ano po ba yung tamang Christmas po? Paano yung maling Christmas? Tamang Christmas? Tamang Christmas, syempre yung tamang mensahe. Si Kristo nandun sa kanyang salita. Si Kristo para sa masa, kung nag-ikot kayo at share ninyo yung progressive na mensahe. Yan tamang Christmas. Kasi ang Christmas alam nila, aguinaldo, goodwill to men, puro pandaraya Puro paglulukwam. So, kung magagamit nila yung Christmas para maimensahe ang progressive na tungkol kay Kristo, yan ang tamang Christmas. Kunwari, may mga protestante na gagamitin yung Christmas para ipangaral si Kristo. Ang problem sa protestante, yung mababaw na lang parang nagko-convert ng pagano. Pero ganito, hindi ko lang minamali yung ginagawa nila, no? Tayo, kailan umabante na tayo So, tuloy lang yun pwede natin gawin yung ginagawa. Ito para sa church natin, Kung ano yung nagagawa ng protestante, dapat nagagawa natin. Pinapakilala natin si Kristo sa sangkatauhan. Tayo rin nahulog dyan Ang Pasko ay masaya. Kasi ang daming aguinaldo, ang daming pera. Diba? Daming pagkain. Tapos may mga reunion sa mga pamilya. Diba? Yun sa ibang end time, may camp meeting. Sa camp meeting, pag walang sharing, di sosyalan yan. Ang tamang camp meeting, yung sinabi sa Feast of Tabernacles. Ikot-ikot kayo, set up, tanong, interview. Yan ang ultimate na camp meeting. Hindi yung nakikinig ka lang sa pulpito. Pwede ka makinig sa pulpito, pero kung yan lang, parang ka lang, hindi ka pwede kanta ka lang. No? Walang sharing Walang cell group, wala lahat. So, sosyalan, ang magiging interaction nila, buhay-buhay, sosyalan, no? Hindi rin bawal yan. Pero kung yan lang yan, ang pinakapagkain mo, mali, daya nga, daya. Hindi bawal, pero hindi yan ang pinaka-main pagkain. Ang pinaka-main pagkain, salita. Ang kain ng salita, hindi mula pulpito lang. Nasa interaction sharing yan. So, dapat, bukod sa nakaharap, meron ding cell group, meron ding individual, kaya Feast of Tabernacles. Ngayon, ang pag-celebrate ng pagpasko o yung tunay na Christmas, dalhin mo si Kristo sa tao. Paano mo dadalhin si Kristo sa tao?
Sharean mo sila, mag-Bible study ka sa bumisita ka sa schedule ka ng DVBS sa kanila. O sa cellphone, share mo kahit na alok lang, no? Mag-aya ka ng Bible study sa cellphone. Diba, busy sa trabaho. Yan ang Christmas, tunay na Christmas. Kristo para sa masa. Tinawag na lang ng misa eh. Pero ibig sabihin talaga niyan, tao, masa yan, mass. Mass is tao. Tinawag na ng misa kasi Latin, no? Pero tao ang tinutukoy niyan. Kristo para sa tao. Ano yung Kristo para sa tao? Mag-evangelize ka, salita niya. Yung progresibo, yung gagawin, no? Yung katotohanan. Hindi bulag-bulagan na Christmas tree decoration, regalo, ganyan. Ipapakita mo yung katotohanan. So, sana may plano na kayong ganyan. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, hindi kayo offensive, no? Diba? The true church is the gates of Hades shall not prevail. So, ibig sabihin, offensive kayo. O, napasabay na kayo sa sanlibutan. Hindi ko naman wala naman kaming Christmas party o Christmas tree o ganyan na. Wala nga, pero wala kang ginagawa. Hindi ba maiwasan na makinabang doon sa sweldo? Hindi naman bawal makinabang eh. Hindi mo naman sinasadya yun eh. Uy, lakas ng benta ko, may bonus, Christmas bonus ako, ganyan. Mapapasabay ka sa sanlibutan kasi ang sanlibutan walang pakialam sa katotohanan. So kung wala ka rin pakialam sa katotohanan, ayaw mo i-share sa kamag-anak, sa kapatiran. Marami tayong kapatiran, di pa abot to. Kahit sa iba, sa loob ng church, labas ng church. Kamag-anak, mahal sa buhay. Wala kayong plano. O kahit hindi nyo sinasadya, sumabay na kayo sa agos na sanlibutan. Kasi hindi nyo maiwasan din mag-Noche Buena, di ba? Hindi nyo maiwasan tumanggap ng aginaldo sa mga kamag-anak, di ba? Ayaw nyo lang silang sharean. Ayaw nyo lang silang schedule ng sharean, no? So, sana maka-schedule kayo na sharean nyo sila. Yung church, kung organisado sana tayo, di ba? Kung matured yung hukom ministry. O sige, Bar Alan, tanong? Hello po, Brother Rep. May tanong po. JP o David? David po. Okay. Ano pong unawa ng Katoliko? Bakit po nila kinukumpleto yung 9 days na simbang gabi? Hindi ko napag-aralan yan. Pwede nyo ako turuan. Ang alam ko lang 9, nobena eh. Baka napulot nila sa nobena ni Cristo sa disipulo, di ba? Tari 9 days. Baka, hindi ko alam. Papaturo pa lang ako sa inyo. Sino dito yung Katoliko? Dati. Sister Betcha, dati yata Katoliko. Tanong-tanong kayo dyan, para mapakinabangan nyo yung tanong. So, yung mga marunong, mag-contribute naman kayo dito. Para may matutunan din ako. Nanguhula lang ako eh, kung galing sa 9 days nung Pentecost. Sabi kasi nila, yung simbang gabi is blessing yon para yung bagong taon na papasok ay maging masagana. Kaya nagsisimba sila ng simbang gabi. Pangalawa, bilang pasasalamat alin sa Diyos na yung taon na lumipas ay napagpala yung buhay nila kahit may mga konting kahirapan. Yan yung isa sa mga dahilan. Hindi, 9 days nga yung bakit naging 9? Hindi, yung nga, isa sa dahilan sa 9 days. Pero yung ibang detalye, hindi ko rin alam. Sige, hindi bali. So, yung sagot mo, siyempre general yan. Wala pang konekta sa 9 eh. So, yung weeks nila, matupad, isa pa yan eh. Weeks. Sige, saliksik mo kahilingan. Kahilingan. Ay di yun na yung nobena ni Chris Aquino. Nasanay ako kay Chris Aquino. Kasi si Chris Aquino gusto mag-artista, nag-novena daw eh. Nung bata pa ako, nung nabasa ko yun, narinig ko yun. Sinaliksik ko yun. Naalala ko may 9 days at Pentecost na later nalaman ko, ay dito kinuha yung nobena ng Katoliko. Francis. Taon na yan, nobena. Sige.
Kaya po 9 days kasi kino-commemorate po yung 9 months na pag ano ni Mary sa tiyan niya ay sa sinapupunan niya kay Kristo. 9 months na Ganun ba yan? pagdalaba niya. Okay. Sige, Opo. sige. Yan po yung ano. 9 months. Kaya 9 days. O malapit na sa Abidja yan. Sana pakita yung ano, yung article ni Cabulano, Katoliko, at saka article ni Alfredo Sakayan. Pakinabangan nyo na may article nila. Ako nga nakinabang eh. So pag nilagay ko sa series, basahin nyo. Isipin mo, nilagay ko sa series, oh. Oh, ibig sabihin, tinuturi ko rin, turo ko yan. So, yung Kabulanong, nakalagay yan sa, sa Kronika, kay Tagalog eh. English Sakay, kaya nilagay ko sa series. Buksan nyo na. Pero pwede nyo buksan ngayon. Kunwari, matagal si Ami maghanap, no? Hindi pa tinulungan ni Berna. Kayo na magbukas, punta kayo sa Kronika, tignan nyo yung post ni Kabulanong Katoliko. Hindi, pangalan ko pala yung nakalagay, no? Ano man sa tatlong pangalan, Progmin, Curtin Rads, o Francis Chan. Tapos, yan ang sa Kronika. Doon naman sa series, yun din, pahanapin mo pangalan ko. Siyempre, hindi na pangalan ni Sakay nakalagay. Nakalagay yung pangalan niya sa loob ng post. Pwede rin type pangalan niya. Sakayan, no? Abidja, type nyo rin. Makikita na. Kahit Abidja lang i-type nyo, lilitaw na yan. So, sana may magtanong sa Abidja. Yan ang kailangan matalakay bukas. So, sana yung ni Remy na picture. Tulong-tulong lahat, no? Okay. Ibang topic tong naka-share screen. O sige, Daniel Padilla. Nahiya pa si Daniel Padilla. Okay. Bar Alan. Balik tayo sa outline, Sister Ami. Ano ba yung mga progresibong mga bagong kapahayagan sa Pasko na kailan sinupin? Pag sinupin, hindi lang yan ngayon taon eh. Mga nakaraan na yan, kahit dekada na yan eh. So, kailangan sinupin. Yung medyo bago-bago yung salitang Pasko. Naintindihan nyo na ba yung salitang Pasko? Tanungin ko kayo. Sino nakaintindi doon sa salitang Pasko? Kasi Pasko nila, Christmas. Ang Pasko natin, hindi Christmas. Lang. O hindi Christmas per se. Ano yung Pasko talaga? Ano yung Pesak? Ano yung Paskua? Nakalagay sa outline, pwede mo i-zoom. Nakalagay ba yun? O sa ibaba, o. Yan ang isa sa mga latest na kapahayagan sa Pasko. Kaso, Tagalog ang maganda maglatag niya kasi sa English, hindi sila sanay salitang Pasko. Sa English, Christmas. Mahirapan ako. Dahil tayo Pinoy lang makaka-appreciate ng salitang Pasko. O sana mai-DVBS nyo to. Zoom mo yung Pesak Pasko. Dahil tayong Pinoy lang gumagamit ng salitang Pasko, tayong Pinoy makaka-appreciate sa lalim ng revelation. Malalim ang revelation yan. Sana makita ninyo. Mahirapan ako i-English yan eh. So, itong Tagalog lang ang perfect time pag-usapan yung revelation ng salitang yan. Hindi pa pareho yung meaning Christmas, Kristo para sa tao. Hindi pareho sa meaning ng salitang Pasko, Paskua, Pesak. Sige. Sino may tanong? O ako magtatanong kung wala magtatanong ha. Padre. Sino to? Daniel. Daniel Padilla, okay. Ang tanong ko, Brother Francis, paano nakatulong yung Course of Abidja para mapatunayan na hindi December 25 yung birth ni Kristo? Yan, inihiling ko na siguro hindi nagawa niya yung okay, kung kaya nyo mag-type sa Word, no, Bar Alan, i-divide nyo yung buong taon na kailangan nyo yung buwan eh.
i-divide ninyo yung 12 months sa 24 na sacerdote. Si Abijah, nasa ika-8 kurso. Nandiyan na ba yung article nila? Article ni Sakayan o article ni Kabulanong. Okay. Para maintindihan mo lang. Kasi nintay ko yan eh. Maghanda kay picture para bukas. No? Sana walang emergency, Remy, na maka-broadcast. No? So, ganito. I-divide mo yung 24 sa 12 months. E di each month, 2 sacerdote yan. Si Abijah, ika-8. So, pag tinignan mo sa Leviticus, ika-8. From Nisan, up to, bilang ka ng 8 kurso. From Nisan. Saan ka babagsak? Sa pangatlong buwan. Kasi ang unang buwan, 2. Pangalawang buwan, 4 na yan. Pangatlong buwan, 6 na yan. Ang pang-4 na buwan, 8 na yan. Tama ba ako? So, ano yung pang-4 na buwan mula Nisan? Let's say April, May, June, July, 4. O July babagsak. Ngayon, paano nakatulong yan? Kasi kung doon pinagbuntis si Juan Bautista, hindi bibilang ka ng 9 months. Si Kristo daw, 6 na buwan ang pagitan kay Juan Bautista. O dito na lang tayo kay Kristo. Hindi na tayo kay Juan Bautista kung kailan siya pinanganak. Kung pinagbuntis si Juan Bautista July, bibilang ka ng 6 na buwan bago pinagbuntis si Kristo. Kailan pinagbuntis si Kristo? January, February. Ngayon, kung bibilang ka ng 9 months mula January, February, babagsak ka sa Feast of Tabernacles. Kasi 9 months. From January, February, 9 months. O sana pakita na lang yun. So, yung may OBS, click ka isa. Kasi pag 2 pinapakita mo, liliit yan. At may malaki pang puting espasyo. Kaya click mo yung isa para malaki, babasa nila. So from January, February, count 9 months, yan ay September, October. Yan. So yan yung sa tulong ni Sakayan ay naalala ko. Kasi nalimutan ko na yan eh. Nabasa ko yan dati sa mga splinter ni Armstrong. Tapos kwento pa ni Menan. More than 10 years ago na yan. No? More than 10 years ago na yan. Narinig ko rin kay Eli Soriano. Ngayon, salamat sa article ni Sakayan na naalala ko, nakatulong ngayon. Okay, nasusugan. Kasi may dati na revelation yan ay fall. May abot na rin ng ibang scholar na fall yan, no? Pero yung ebidensya, ano yung ebidensya? Maraming ebidensya bukod dun sa ang iba yung ebidensya ko sa Abijah. Nakadagdag lang tong Abijah sa ebidensya. Kaya ito bagong revelation ngayong taon. Meron tayong definidong petsa ng kapanganakan. Dati, wala tayong petsa ng kapanganakan ni Kristo. Estimate lang ako. Ano sabi ng denomination? Hindi natin malalaman eh. Kasi hindi nakasulat. Tama sila, hindi mo malalaman. Pero kailan mo revelation, kailan mo spoken word of the hidden mystery. Spoken word means hindi siya letra per letra nakasulat, pero kaya mong pagtagpiin yung ebidensya sa Bible, makikita mo yung sagot. So, ganyan nangyari kay Barbanam, ganyan nangyari sa lahat ng mga ngaral na may matibay na ebidensya. So, hindi lang si Barbanam, no? Lahat ng mga ngaral, kahit si Jackson, si Gunn, si Frank, na may matibay na ebidensya sa Bible ng kanilang pahayag. So, hindi ko pa tinutukoy kung yan mga ngaral ay Berean o Nicolaitan.
Kasi lahat ng tao binibigyan ng pahayag. Pero syempre, yung sincerity ng tao ay kailan maging berean siya. Ngayon, itong fall na birthday, may ideya na scholars. May ideya na scholars. Pero itong taon lang na to, nung nagbo-broadcast ako sa Feast of Tabernacles, bigla akong nabuksan, ay, may Feast of Unleavened Bread, 7 days. May Feast of Tabernacles, 7 days din. Ay, ito, kung dyan siya namatay sa kabila, dito siya pinanganak. Bukod pa sa sinabi na 30 years old na siya bago siya binautismuhan. Eh, dahil may alam tayo sa Godhead na River Jordan indwelling, bigla rin lumiwanag sa akin yung meaning ng salitang tabernacle. Ang akala ko lang tabernacle dahil yung mga Israelite may tolda-tolda, naghihirap sa disyerto. Hindi. Ang malalim ng tabernacle, yung katawan natin, tayo'y sisidlan ng Diyos. Si Kristo sisidlan ng Diyos. Yan yung malalim na tabernacle. O, kung sino man nag-OBS, click na lang balik-balik na, Sister Annie. So, kaya nga, patunayan nyo yung sinasabi ko. At i-share nyo. Kasi may revival dito pag may nakita kang fresh revelation, fresh manna, no? Fresh, bagong katay. Bagong katay lang to. Sana humabol kayo ng sariwang bagong katay. Of course, kinakain din natin yung lumang putahe na lumang luto. Pero yung bagong luto, yung bagong recipe, yung bagong pahayag, yung bagong bigay ng Diyos, pinaunawa sa atin. Ngayon, syempre, curious na rin ako kung meron kayang ibang scholar nagturo niyan. Baka hindi ko lang na-meet, di ba? Mali kasi ang turo na sa'yo lang dadaan ng pahayag . Yan ang turo ng karamihan. Parang sa grupo lang nila dadaan yung pahayag. Ang pahayag nakakalat yan. Kailangan mo maging berean. So, itong eksaktong birthday ni Christ, hindi na to yung estimate lang, rough estimate, ay katulad ng kanyang kamatayan. Kasi yung kanyang kamatayan, eksakto ang petsa. So, malalim tong birthday. Kahit yung mensahe sa birthday, malalim. So, hindi lang Christmas, O, yung mga nagbe-birthday dyan, dapat ituro nyo to, dapat na ipapangaral na to, dapat na ipapaunawa na natin sa kapatiran. Yung birthday ay mahalaga sa Diyos, hindi para mabulag, parang Christmas din, magbulag-bulagan ka o magbubukas ka ng mata. Ang birthday ay sinadya ng Diyos ipakita yung dalawang klaseng birthday ni Kristo. So yung birthday niya sa laman, hindi yan, yung birthday ni Kristo sa laman, hindi yan hula-hula na lang. Talagang nagbigay ang Diyos ng definidong petsa. Kasi malalim din yung pakahulugan ng Diyos sa tabernacle na siya ay pinanahanan ng Diyos . No? At age 30, nanahan ng Diyos sa kanya. Malalim ang meaning yan. It's a call for ministry . Pag nanahan ng Diyos sa'yo, gagamitin ka na ng Diyos. So, nung hindi ka pa pinanahanan ng Diyos, nasa preparasyon ka. O PTA natin yan, di ba? So, bago pa nag-30 si Kristo, hindi ba siya hinahanda ng Diyos? Hinahanda siya ng Diyos. O, tumutulong na rin yung paghahanda ni Joseph at yung mga training ng Hudyo. O, yung PTA nila. Pero yung handa ng Diyos, may sharing pa siya sa templo. Sinet up sa templo. 12 years old yun, O. So, malalim yung type. Yan, pagkakataon, tuwing pista, may pagkakataon si Kristo makipag-sharing sa mga elders. Ganyan dapat yung mga anak natin. O ganyan dapat itanim natin sa anak natin. Lika, upo ka rito, sali ka sa usapan namin. Tapos tatanungin kita. Yun. Para ma-involve na sa usapan, anak. Kesa puro kalokohan yung iniisip na takbo-takbo doon sa pinag-uusapan. So, mga magulang, maging conscious na kayo para maging progressive. So, dito tayo so itong birthday ni Kristo may definido. So malalim ang pahayag. Ganon din sa salitang Pasko. Malalim 'yun. Sana may makasagot sa inyo, no? O sige. Ang tanong ni Daniel Padilla ay tungkol sa Abijah, di ba? So naintindihan niyo na.
ikawalong kurso, July. From Nissan, from April. Kung July, 6 months forward, January, February, pinagbuntis si Kristo. 9 months later, September, October. Yan. To simplify that, no? Sana bukas kailangan ko ng illustration ninyo para masundan ng ibang tao. Dadagdag yan sa bukas. Pero, hindi lang yung course of Abijah yung pinakamatindi na ebidensya. Yung pinakamatinding ebidensya nasa pista. Ito, kailangan ko mabanggit din. Ang Diyos, hindi aksidente create niya tong mundo. Create niya yung mag-asawa para itipon si Kristo at ang iglesia. Parang hindi aksidente lang yan na nag-asawa kayo tapos na wala na. Hindi. Pag tuwing nag-asawa kayo, isipin nyo, create ng Diyos yan para makita nyo si Kristo at ang iglesia. Hindi aksidente create ng Diyos, may 4 seasons. May spring and fall. May solstices, summer and winter solstice. At merong equinox. Ibig sabihin equinox, spring equinox, fall equinox. Pantay ang araw at gabi. May mensahe yan. So, hindi aksidente ang Diyos nag-create ng spring and fall. Hindi rin aksidente ang Diyos naglagay ng pista sa dalawang, na nakasentro, nakaikot doon sa dalawang equinox na yan. Sa dalawang season na yan. Spring season and fall season. O hindi aksidente na pinagtulutan ng Diyos na magkaroon ng extra pista improvise ng Hudyo na Purim at saka Hanukkah. Hindi aksidente yan. Kaya makaka-relate tayo sa Pasko ngayon. Itong gusto ko rin sabihin, hindi aksidente na yung tela na takip kay Kristo na nakatagong litrato dun. Hindi lang nakikita, ngayon lang nakita. Bakit ngayon lang nakita? Kasi ngayon lang may technology ng photography eh. Dahil sa scanning nila, nakita nila yung white blood platelets. Marami pang marka. Kaya kuwang-kuma yung eksaktong imahe ni Kristo. Hindi nila kayang i-duplicate. Walang makakagawa nun. So, hindi aksidente. Ang unang litrato sa mundo ay litrato ni Kristo. At hindi lang litrato na pinanganak siya. Litrato nung nabuhay siya sa patay. Kasi yun yung init lang ng katawan ng makakapag-imprint nung dun sa tela na may kasamang dugo at white blood cells. Yun ang naging emulsion film niya. Yung emulsion niya hindi yung chemical ng mga photographer kundi yung gawa ng Diyos na dugo at plasma. Yun ang ginamit ng Diyos para at nakatago yun, walang nakakita nun. Walang nakakita nun until itong modern day, itong panahon lang natin na na-scan nila ng modern technology yung tela. Doon lang lumitaw ang detalyadong ima. I-research nyo. O baka akala nyo, para ka nadadala ng Katoliko na Hindi ako nadadala. Scientific to. Kung walang taong makagawa niyan, kasi supernatural yung pag-impose niyang ganyan, gawa ng Diyos to. O napakahalaga, napaka-significant nung nangyari. Yung unang litrato sa mundo, hindi gawa ng photographer ng 1800s. Panahon ni Kristo kasi siya yung bugtong na anak ng Diyos or siya yung anak ng Diyos sa larawan niya. Panganay sa larawan niya. Mula sa patay. May malalim ang mensahe niyan. Sana maano niyo. So, dito. Maraming magagandang significance. Etong Pasko, yung Saltang Pasko, malalim yan. Tanungin ko kayo, ano yung meaning ng Pasko? Kanya-kanyang paliwanag tayo. Sige, sa abot natin. Salamat sa pictures. Po. Ha? Ano? Nawala na yung boses. Hello? Kapayapaan po. Ano no? Kapayapaan. Kapayapaan, Pasko? Yan, tinuro sa school. Eve. Okay. Eve, yan. Isang meaning ng Pasko, Eve. So, yung Christmas Eve, yung Eve ang Pasko, hindi yung Christmas. Yung salitang Eve, malalim yan. Kumbaga sa
Passover, at even is the Lord's Passover. Hindi lang yan Passover ng tinapay ng communion natin ang Pasko, malalim ang Pasko. O ito, bigyan ko kay clue. Pasko ng kapanganakan. Pasko ng kamatayan. Di ba may Tagalog term tayo niyan? Ngayon lang nawawala, sinashortcut na lang eh. Kaya tawag nila Pasko. Pero ang original niya, Pasko ng kapanganakan saka Pasko ng kamatayan. Tama ba ako? O sino dito yung Katoliko? Sino dito nakarinig na ng term na yan? Pasko ng kapanganakan, Pasko ng Ako, kamatayan. narinig ko na. Sino nakarinig? O, ibig sabihin, yan ang original. O, sige. Iba-ibang contender yan. Basta nabasa ko, iba-ibang contender yan. Iba-ibang contender yan. Hindi lang isa yan. Okay. So, yung Eve ay turning the corner. Yung tinturo ng level 3 na turning the corner. O kinukot na kay Barbanam, turning the corner. Yan. Eve. Yung you have passed from death to life. Alam mo, hindi kailangan gabi lang yung Eve. Hindi kailangan gabi lang yung Pesak. Kasi ang salitang Pesak, Pasko, kahit anong point in time. Unawain nyo, mahalaga to. There was a day na pinanganak tayo sa mundo. Sineselebrate ng karamihan ng tao sa mundo yan. Significant sa kanila yan. Kung sabay, kasama si Kristo, no? Sineselebrate ng Diyos. Pero sa tamang unawa, no? Tamang pahayag. So, yung Eve ay hindi lang yan apply sa communion natin. Passover. Hindi lang yan apply sa Christmas Eve. Di ba? Sa English, may New Year's Eve. Di ba? So, yung New Year's Eve, sabihin, yan ay panahon. Yan ay point in time. So, ano ngayon ang apply na salitang Pasko? Lahat ng may point in time. Yung Feast of Unleavened Bread, yung pagkatay ng tupa na Passover, yung yung 70 weeks, yung mga cut-off na yan. Evening and the morning were the first day. Lahat yan, Eve. Ngayon, ito pa. Alam niyo yung salitang Passover malalim. Siguro yun ang pwede ko ma-emphasize bukas eh. Yung nga lang, Tagalog kasi ang pwedeng maka-appreciate na salitang Pasko. Yung salitang Passover, na siyang translate na siyang galing sa Pesak, na siyang translate na Pasko, yung salitang Passover, apply din yan, hindi lang nung kinatay ang kordero. Saan niya pa pwede apply yung salitang Passover? Contribute kayo. No, there was a time na kung ikaw ay glorified body na, you have passed from death to life. Passover. Nung nakalabas sila sa Egypt, Passover. Nung lumampas ang anghel ng kamatayan, Passover. Nung from disyerto papuntang promised land, Passover. Kita niyo yung dami na lalim na revelation yan? Anong kinalaman yan sa buhay Kristiyano? Ayan ang journey mo. Marami kang stopover. Marami kang Passover. Kung yung angel nag-pass over you, kanta yan, di ba? When I see the blood, I will pass over you. Hindi lang yung Diyos o yung anghel nag-pass over you sa hatol. Ikaw, kailangan mo rin mag-pass over from death to life. Kailangan mo mag-pass over from Nicoluk to Berean.
matured Berean. Nikulok to Berean, tsaka from lukewarmness to zealousness, no? From immature to matured Berean. Dati immature pa yung pagka-Berean doon. Ngayon, matured. So, you need to, kahit sa pag-aaral natin, meron tayong Passover. Meron nga silang tinatawag na rites of passage. Sulat nyo yung rites of passage. Search yan. R-I-T-S of passage. Yan yung bar mitzvah ng Hudyo. Kasi pag umabot ng certain age ang anak, bibigyan na ng responsibilidad sa ministry. Sa Hudyo yan, ha? Yung sa mga Hudyo, bubuhatin nila yung Torah scroll tapos sasayaw-sayaw. Pero sa atin, marami, syempre. Ako, yung mga tinuro ko na, mula kapanganakan hanggang 4 to 5 ay acceleration, repeat basa. 5 to 10, dapat nag-iipon na maraming EA na kay barkada ka-sharing. 10, pataas. Kailangan, dahil sa kapal ng barkadang ka-sharing, pwede ka na huwag mag-alala. Ang problema yung mga magulang, tinuturing na anak nila, walang alarma eh. Kahit na walang barkadang ka-sharing, hindi na alarma. Pero the only time huwag ka ma-alarma, hindi yung edad maraming barkadang ka-sharing. So kung 20, 30 years old na, wala pang barkadang ka-sharing, ihabol mo. Habang sumusunod pa yung anak mo sa'yo. So, habulin mo, bawiin din yung anak. Kunwari, Marjorie, may ka mga anak na kung maayos lang yung opisinality, pwede mo mahabulin yung ibang anak. So, ano yung Passover? Tumawid. Ito yung nakakatakot. Meron bang tumawid na nagmatigas na ayaw na hindi nababalik? Meron din. Nakakawawa yan eh. Para bang he passed from life to death. Pero we need to pass from death to life. Ang death to life, kailangan umaabante tayo. Marami tayong Passover o rites of passage. Si Kristo, Passover yan. Ano yan? Pinanganak, may training, pinautismuhan. Passover yan. Then mula bautismo, pinatay, nabuhay. Passover lahat yan. Sa atin, yun din yun. Kung ano yung dinaanan ni Kristo, yung dadaanan din natin. Para makasama sa resurrection niya. Sana ma-recognize yung lalim ng meaning ng Passover. Yan din ang meaning ng Pasko, yung Bisperas, yung Eve. Kasi, ang konti na lang niyang diferensya niyan. Kunwari, umabot ka na sa time na yan. Time shall be no more. Yan ay Pasko, no? Yan ay Eve. Time shall be no more, no? When he had opened the seventh seal, mga ganyan. 7 thunders and uttered, no? Tapos, yung time shall be no more, ano yung kasunod na time? Eternity na yan. Parang Sabbath. Yung Sabbath, yan din paliwanag ko. Pag abot mo ng 7th day, meron bang evening and morning? Punta ka sa Genesis. Wala. So you have passed from death to life. You have passed from the old works to the new. Diba? Kaya mayroong Old Testament, New Testament, no? Sana maintindihan nyo yung lalim ng Pasko. At sana maituro nyo, at may kinalaman yan sa buhay natin, may kinalaman yan sa kaligtasan natin, may kinalaman yan sa mensahe ng Diyos. Okay, so much for that. Ano pa yung kulang sa outline? Pero anyway, tanong kayo. Tingnan nyo lang yung outline, kahit magtanong lang kayo from the outline. So, salamat sa sumagot dun sa Pasko. Although gusto ko detalye nyo, kaso para makatanong yung iba. Brother Francis, may tanong ako. Oo. Ang tanong ko ganito. Bakit dun sa isang talinghaga ni Kristo, talinghaga o yung di ba yung hari nagpaimbita sa mga alipin niya? Pagdating sa piging ng kasalan, may napansin yung hari na bakit merong hindi nakadamit kasalan. Anong tipo nun? Ba't nakapasok sa piging na hindi nakadamit kasalan? Well, basic end time paliwanag, narinig ko dati sa dati kong church.
Kay Dante Dionisio pa nga eh. Hindi ka handa. Ayaw mo sumunod sa requirement. Di ba may ganyan tayo sa mga piging? Kunwari sa sanlibutan may mga piging na kailangan ito yung damit mo. Kahit nga restaurant pag ang damit mo hindi ganito, bawal. Pag hindi ka naka-tuxedo, bawal. Pag hindi ka naka-neck and coat and tie, bawal. Ganun, ngayon, mas masailan dito. Of course, spiritual type to eh. Kung gusto mo makasama sa kasal, kailangan mo ng damit pang kasal. Ano yung damit pang kasal? Sabi sa Revelation, yung salita niya, yung katwiran niya. For the fine linen is the righteousness of the saints. So, garment of salvation tsaka robe of righteousness. Meron ng white raiment na pinapaliwanag silang magkaiba raw. Pero, generalize na lang yan. Ito ay, ang suot mo, whether robe of righteousness or fine linen na damit pang kasal, wedding garment, yan ay God's righteousness. Christ's righteousness. So, pero Brother Francis, yung fine linen, yung daw yung antas ng yung bride, may fine linen, tapos yung white robes. Ang paliwanag ng ibang end time dyan, yung white robes ay siyang maglilingkod dun sa may damit na fine linen. Hindi naman mali yung paliwanag nila kasi galing din ako dyan. Tama naman yung paliwanag na yan. Pero ipapaliwanag ko yung antas. Itong antas, gaano ka kasinsero? Si Noah, ligtas siya, di ba? Pero hindi siya tulad ni Enoch. Magkaibang antas yan. Si Lot, ligtas siya. Pero hindi siya katulad ni Abraham. Medyo compromiser si Lot. Si Noah rin compromiser. So may antas tayo. Yung fine linen natin, hindi ako tutol sa paliwanag nila, pero may iba pang paliwanag like generalization, no? Kung saka mo na i-detalye kung fine linen yan o hindi, di ba? White robes lang yan. Pero kung generalization, bawat verse dyan pwedeng mong gamitin din dun o hindi. Sa mga fine linen. Sa mga sa bride, no? So, suma total yung righteousness of the saints. Basta maligtas ka, sabi nga ni Barbanam, kahit sampid lang ako, kahit maliit na tuldok lang ako dyan, basta makapasok ako dyan. Ganyan dapat puso natin. Okay? Ganyan dapat puso natin sa pamilya natin. So, kaya nga, itong pinapagawa natin training, seryosohin nyo kasi, doon sa traditional na pamamaraan, hindi, malaking panganib eh. Parang, loto. Tsambahan eh. Ito, mas sure, no? Dahil, binigyan maraming barkadang ka-sharing, sinet up mo, mo. So, ang righteousness of the saints, ginawa mo yung tama. Meron kang level na tama para pasok ka sa kaligtasan. Pasok ka sa bilang virgin. Advance na ma-wise ka o ma-delay na ma-wise ka. Yan na yung tamang term. Kasi sa term ng end time, foolish virgin, low class na yan. Ang wise virgin, high class. Parang habang buhay na, talo pa ko ni Andrew dati na, hindi nakasulat lang sa Bible, foolish eh. Huwag mo na dagdagan na magiging wise pa yan. Pero, biblical na, ang foolish ay wicked. So, progressive revelation, hindi ka pwede habang buhay wicked. Kaya ka lang naiwan sa rapture, delayed ka maging berean. Delayed ka maging wise. May mga tao na huli na lang nila na-realize mali pala yung nagsariling diskarte sila, mali sila. Marami naman sa Bible ganyan, tulad ni Samson ni David. So, meron din sa Bible yung dalawang antas, Noah and Enoch, tsaka Lot and Abraham. Ano sabi mo, Marjorie? Sabi mo kasi hindi habang buhay na ikaw ay wicked. Dapat. Ang virgin. Pero yung mawawala ang virginity, pwede ka nang habang buhay wicked. Kunwari, ayaw mo
bitawan yung foolishness mo, mawawala ang virginity mo. Sa literal na buhay, totoo yan, di ba? Hindi kayo makakatanggi dyan. Tingnan nyo yung mga sa literal na buhay na kababaihan na na kahit kalalakihan, no? Pag sila hindi lumago sa salita, ay mawawala ang kanilang sa sinadya ng Diyos na bumagsak yung mundo natin, ha? Yung moralidad ng mundo natin. Dati hindi pa halata kasi maraming matitinong tao pero hindi sila Christian. Ngayon, kahit Christian na nawawala pa yung physical na Ano ibig sabihin? Malakas na yung bagsak ng moralidad ngayon. Kaya isang type 'yan. Pag ikaw ay hindi naghabol maging type to type, matalino habang bata pa. Kung hinahabol natin 5 years old pa, kailangan may nag-start na yung EA, no? Kasi marunong na magbasa. 1-2 years old pa lang may repeat basa, repeat bulong na. Nag-academic advance na. Kaya natin hinahabol kasi yung gusto natin maging wise sila bata pa. Kung pinabayaan mo sa sanlibutan, minsan bata pa, wala na sira na yung pagkabirhin Hindi mo kailangan physical lang yung kumanta lang sila worldly music, spiritually nasira na yung pagkabirhin yan. Of course, pwede pa yung nasa magulang yan, nung maliit pa yan Malaki na, pwede pa rin magulang kung may magulang na makonsensya, no? Makipagtulungan. Pero, yung pagkabirhin, physical muna tayo, hindi naman nabatayan ng kaligtasan to Pag yan, sa kwento na sanlibutan, pag yan ay nailugso mo na yung puri mo, wala na, hindi mo yan mababawi. So, yung iba, siguro yung ibang artista, sanlibutan to, gusto nila birhen silang maiharap sa altar. Siyempre, tuloy ng Katoliko yan. Hindi naman masama. Birhen silang maiharap sa altar. Nape-preserve nila. Yan yung may matalino kasi umiiwas yan sa mga party inuman. Umiiwas yan sa mga barkada na makakasira ng kanila Pero ngayon sa panahon ngayon, pag hindi ka naging wise, mawawala yung pagkabirhen mo. Physical yan mo sa spiritual. Dito na tayo sa spiritual. Kaligtasan kasi spiritual Ang dati tayong hindi virgin spiritual. Dati Pero, gagawin tayo malinis. Nung tayo ay naging berian, gagawin tayong bago. Lilinisin tayo. So, ito yung spiritual na pagkabirhen. Yung pagkaberian, yung talagang tinututukan mo yung salita. Tinututukan mo, matupad sa buhay mo yung salita. No? Matupad sa pamilya mo, sa iglesia mo yung salita. Sa pamilya mo, sa sarili mo. Ibig sabihin, simula sa pagkaberian, maapektuhan na yung LCM mo, PTA mo, pati progressive ministry mo. Yung turing mo sa kapatiran. So, ikaw ay birhen sa mata ni Kristo. Kasi ikay nalinis, ikay itinalaga. Yung sabi ni Pablo, di ba sabi ni Pablo sa 2 Korinto, natatakot ako baka madaya kayo. Ibig sabihin, mawawala yung pagkabirhen nyo Masira yung simplicity. Magiging Nicolaita yung mga tao. Maraming akay ni Pablo na nabulungan mag-Nicolaita Sa verse 4 yun. So itong mga naging Nicolaita, galing sila dun. Kayo'y dating marumi, kayo nilinis na. Sa ibang talata yun ni Pablo yun. Pero ngayon, kayo babalik. Sabi sa Galatia, mawawala kayo sa ebanghelyo na dinala sa inyo. Yung mga tao na mawawala yung pagkabirhen. Hindi na nakasulat yung pagkabirhen sa Galatians 1:8 o Galatians 1:6 that you are so soon removed from the gospel which I have You are so soon removed. Madali lang kayong tangayin. Nadadala kayo sa intriga, sa mga ganyan. Sa emosyon. So, yan yung mawala ang pagkabirhen. Nakakatakot, no? So, yung damit pangkasal, yung pagkabirhen, may tipo sa spiritual yan.
Of course, spiritual na ang focus natin kasi kung physical, hindi naman nakaka-rapture yung physical eh. Of course, kung maaga-aga ka na train na hakahabol sa syempre, maprepreserve din yung physical na magkabirhen mo. Kung maaga-aga. Kung late-late ka dahil nagkompromiso ka pa sa school, etc., kung ano pa. Ayun, spiritually, yan ang unang kompromiso. Pag hindi kayo focus pa magtanong, maalarma kayo. Yan ang tanda na meron kayong concern, meron kayong pag-asa, meron kayong pagdamay. Sana makatawid kayo from foolish to wise. Bakit? Kasi kung kayo'y lukewarm pa, foolish pa kayo. Yung iba, Nicolaita, pwede rin foolish yan, no? Pero, kung virgin kayo, may pag-asa kayo, ibig sabihin, dapat sa puso nyo, magta-try kayo, magsisikapan nyo, strive to enter in the narrow gate. O, ito yung gusto ko pamalian sa ibang church, ha? Para wala ka nang gagawin, eh. Diba? O, naniwala ka lang, tapos na, believer na ako, tapos emotion na lang. Hindi ganun yan. Biblically, marami kang pagdadaanan. Hindi mahirap ang salvation. Ibig sabihin, kaya mo yan. Kung ano ibibigay sa'yo, kaya mo yan. Kung mukhang mahirap, meron ka lang ginagawa kaya nagpapahirap sa'yo. Yan. Kung ano yung pinapagawa ng Diyos, mahirap bang makinig? Mahirap bang magpindot, magbuklat ng verse? Mahirap ba magtanong? O, kahit itanong nyo lang yung nakasulat di ba? So, from foolish to wise, may antas. Pero, ang progressive revelation natin dyan, it's a delay. It's a transitory term. Kung na-delay lang siya mag-wise. Kung virgin siya, na-delay lang siya mag-wise. Kung hindi na siya nagsisi sa pagka-foolish niya, kunwari, sa turo sa ibang ministro, katay-bate ko, hindi nakasulat sa Bible foolish eh. Kung habang buhay foolish yan, wala na yung virginity niya. Okay? Nakasulat sa Bible yan. Okay, tuloy pa tayo. Marami pa yung oras natin. Balikan natin yung outline, no? Christmas, Pasko. So sana ma-share nyo tong Pasko. Sana makaikot kayo sa bahay. So, pa rin yung meaning. Kristo para sa tao. Kristo para sa masa. O, tayo yung tunay nagmimisa. Hindi sila. Kasi yung ibang nagmimisa, siyempre, parang ritual lang na Ang tunay na magmisa, kinukuha ko na yung term ng Katoliko. Ang tunay na magmisa, mass, no? Yung binibigay mo si Kristo sa tao, ay kailan mag-DVBS ka, mag-reckoning ka. Yan. Ikaw yung tunay na sacerdote ng Diyos. Ikaw yung tunay na sacerdote. Okay? O sige. So, zoom mo yan, no? Para malaki. Zoom mo sagad mo sa Okay, sino pa may tanong? O, pasadya natin tanong. Tingin lang sa outline. Kung hindi nakalabas yung outline dito, ipakita niyo yung outline dito. Low po, brother. O, sige. Yung ibang di nakatanong, hamabol kayo, sikapin nyo, yung puso nyo, nyo. Low po, tanong po sa ating Mima. Ano yung pinaka-winter escape sa panahon natin ngayon at saan dapat tayo mag-escape? Tanong ni Ate Mima yun. Salamat sa tanong kasi part yan ng mga progressive na topic ng Pasko eh. Ito, sinasummarize natin ngayon. So, meron na tayong Hanukkah. Ang dagdag na mensahe sa winter escape, yung Matthew 24. Hindi lang 24, siguro may look din yan eh. Huwag kayo tumakas sa taglamig. Kung sinabi ni Kristo taglamig, December na yan. Winter na yan.
kunin niyo yung context ng kwento ni kay Kristo kay Titus. Yung mga Kristiyano na talagang nakikinig kay Kristo, ito turo ni Jackson, nabasa ko kay Jackson. Sa tingin mo ba yung mga Kristiyano naabutan ni Titus sa 70 AD? Sagot lang kayo. Kahit sino. Yes or no? Yung mga Kristiyanong tinutukoy ko nakatutok sa sinabi ni Kristo. Pag nakita mo yung armies dumarating, tumakas na kayo sa mga kabundukan. Yes, inabutan sila, Bro Francis. Inabutan sila. Hindi nila inalimtanan yung sinabi ni Kristo. Ito yung sagot. Yung nakatakas, hindi nila kinalimutan yung sinabi ni Kristo. O ito parang spoken word na hidden mystery, no? Walang nakakapansin, pero totoo to. Ilang taon mula nung sinabi ni Kristo hanggang dumating si Titus? 40 years, tama? Kulang-kulang 40 years. Amen lang kayo, kung agree kayo. Amen. Dahil 33 AD tapos 70 AD. Okay. Isipin mo, apo-apo mo na yan eh. Alam nila. Yung apo-apo mo na yung makikinabang dyan eh. PTA to. May PTA nakatago dito. Hindi nyo lang nakikita. Hindi lang nakikita ng ibang tao. Pero nung tinuro ni Jackson na nakatakas yung mga Kristiyano kasi hindi nila kinalimutan yung bilin ni Kristo. Ilan generation yan? 40 years, no? Kulang-kulang 40 years. Nagkaanak na, nagkaapo na. Tapos, tatakas sila. Kasi, yung sinabi ni Kristo noon, napasa-pasa sa mga anak. Kaya nung dumating si Titus, yung mga hindi inabutan ni Titus, yung nakaligtas doon sa trahedya, no? Maagang nakatakas. Tutok yan sa salita. At may PTA yan. Bakit PTA? Kasi dala ng anak nila yung mensahe. So hindi lang yung mga taong nabubuhay sa panahon ni Kristo ang nakinabang. Kung buhay pa sila sa 70 AD, tingin ko patay na yung iba dyan. Karamihan dyan eh. Yung anak nila ang makikinabang. So may nakatagong PTA dyan dito sa Winter Escape. Kita nyo? Of course, marami pa iba dyan Marami pa iba. May kinalaman sa Tribulation, kay Antiochus Epiphanes, may kinalaman pa sa Hanukkah, no? Kasi itatype sa Hanukkah yung Antiochus Epiphanes, yung sinabi ni Kristo, the abomination that make desolate. Si Antiochus yun eh. Pero bakit sa future ang tinutukoy ni Kristo? Si Titus ba? Ay, panahon natin yan ngayon. Panahon ng Tribulation yan. Meron ba kayong mensahe para yung anak nyo makasama sa rapture? Meron ba kayong mensahe na anak nyo makatakas sa darating na tribulation sa mundo? Mas matindi ang tribulation sa mundo kaysa mangyayari kay Titus. Si Titus, halimbawa lang yan. Yan yung malalim na Winter Escape. Sana ma-share nyo yan. Ang ganda na revelation. Kahit sa ibang end time, kahit hindi seminar, kahit hindi sa church o na testimony, kahit hindi ministers meeting, i-one-on-one nyo, share nyo direkta. Kasi pag tuwing sineshare nyo, binibless kayo ng Diyos. May anointing ang Diyos sa inyo. So malalim tong Winter Escape kasi ito ay konektado din sa winter, konektado to sa Hanukkah, konektado to sa Winter Solstice message, konektado to sa warning. Pag sayang escape, warning na yan nakakatakot na yan Existential question yan. Yung kay Kristo, existential question. Not one stone will be left upon another. Isipin mo, 40 years pa. Hindi yan agad-agad. Akala nga nila na mga disipulo, dung oras na yan, darating na Hindi, 40 years pa. Kay Titus lang yan, hindi pa yan rapture. Sa atin ang rapture. So, ano ibig sabihin? Mahalaga yung PTA dyan. Progressive ministry. Lahat na yan, pagkabereyan. Kasi ang pagkabereyan, hindi mo kakalimutan yan. Tututukan mo yan, take note mo yan. Gagawa ka ng checklist o LCM, asawa mo. PTA, anak mo. Pamilya mo. Progressive ministry, yung church mo. So, kung yan nakasulat sa Bible, may mga Kristiyanong tanda yan. At pagdating ni Titus, wala na sila dyan.
So, of course, agree ako, Bargeri, may Kristiyanong naiwan kasi hindi hindi masipag. Nakasama doon sa mga napatay o nabenta sold to slavery o cannibalize. Kinakain na nila yung laman ng tao noon dahil wala makain. Mga baby nila, kinakain nila, kawawa. O, ito yung sabi ni Kristo sa aba, woe to them that are, sabi ni Kristo, sa aba niya nagpapasuso kasi kakainin niyo yung baby niyo. Dahil wala kayong makain sa panahon Titus. Pag hindi kayo tutok berean, cute baby kayo ngayon tapos hindi nyo pinapansin tong training. Ay, asahan mo parang sa kwento ni Jackson kay Josephus, nilitsyon mo yung baby mo dahil wala ka makain. Yung nangyari sa panahon sa Jerusalem. Ganyan nakakatakot yung nangyari sa Jerusalem. Hindi biro yung sinasabi ni Kristo. Binibiro-biro nyo lang kasi na hindi yan importante, okay lang yan. Sige, sino magtatanong? Pwede magpala, Father Francis, na tanong Pastor Jerry. Oo. Di ba sinabi doon sa Bible, Father Francis, na pag nakita niyo tumakas kayo, yung nasa labas, huwag nang babalik, huwag nang nasa loob ng bahay. Sa bubong ba yun? Yung verse Yung ba yung gusto mo itanong mo tayo? Wag na silang lalabas. Ibig sabihin, mayroon talaga sa loob, Father Francis, mga Kristiano. Hindi yan labas. Ano yan? Babalik. Binabalikan pa. Yan yung katulad nung asawa ni Lot. Diba? Namimiss pa niya yung Sodom Gomora alam mo, dapat iwanan na natin yung naghahadlang sa atin. Ano ba yung binabalikan natin na nakakahadlang? Halimbawa, bigyan ko halimbawa. Di ba dapat umabante tayo, pass over? Dahil makatawid tayo. Yung dati nating gawi, ito, bigyan ko yung halimbawa. Ayaw pa natin mag-assert sa anak. Ginagaya pa natin yung style ng sanlibutan. Di ba? Ayaw pa natin magbuklat. Kunwari, binabible study na yung isang manggagawa dyan. Buklatin mo to, tignan mo dito, tinatamad. Kasi sa dati namin church, hindi naman kailangan ng buklat-buklat, di ba? O kaya mag-bere-yan. Maniwala ka lang sa pulpito, tapos na. Ano pa? Oras na ng class, hindi naman emergency. Nagtitinda pa. Nagagawain bahay pa. Ilagay mo sa time ni Titus yung darating na yung Romans. Wala nang oras, tumakas ka as soon as possible. Wala nang delay. Wala nang banjing. Yung delay mo, lalo ka pang maabutan na Romano Kaya yung pagtakas mo hindi sa winter kasi mahirap na tumakas sa winter. Wag nawa tumakas sa taglamig, wag nawa tumakas sa Sabat. Yung Sabat, sarado na yung pintuan. Sinasara yung pintuan dun sa syudad. Ano ba yung tipot niyan, yung Sabat? It's too late. Ang type ng Sabat, yung turo natin sa Sabat, point of no return. It's too late. May cut off. Yung Sabat, cut off din yan. Parang paso parang Eve, no? Pasko. May cut off time. Wag nyo, alam natin dito sa nagbabayad ng kuryente, ng tubig, ng Grab, ng ano-ano pa. May cut off yan Pag hindi mo nabayaran sa oras na to, ano yan tawag dyan? Repossess or ano man. Ano pa? Yung taglamig. Mahirap na. Hindi ka na makatakas kasi taglamig. All along the way, marami ng hadlang. Huwag mong balikan kasi gusto pa natin balikan, ayaw pa natin bitawan. Kunwari, ninanakaw natin yung oras sa class. Imbis na ibigay natin oras natin, ayaw natin ibigay yung pagsasaliksik. Imbis na mag-assert tayo sa anak, saka na. Mag-assert lang ako sa academic, sa bahay, gawain. Pero wag ako sa assert sa spiritual. EA. Ayaw ko muna aralin yung EA. Tinatamad pa ako. Ako, may election ako. Kunwari, tamad-tamad pa ako sa ganito. Meron akong parusa sa katawan. Di ba? So, ganito rin dyan. Ano pa? Marami.
imbis na bilang beren, magkumpara ako rito. Gusto ko lang pakinggan yung mga preacher na mabababaw. Umiiwas ako maglalim. Binabalikan pa natin yung mga babaw natin. Abot na natin yan binabalikan pa natin yan. Diba sabi sa Bible, yung aso bumalik sa suka niya, sinuka na niya, kakainin niya ulit. Ibig sabihin, progressive tayo, yung dating hindi gumagana na traditional, huwag mo nang balikan kasi gusto ng Diyos, umabante ka na. Pag sinasadya mo hindi umabante, gusto ko pa grade 1 kasi dali Hindi ka nga papasa, hindi ka makakagraduate. Itong graduation natin, nakakatakot kasi ito'y eternal life. Papunta ka ba impyerno, papunta ka langit. Papunta ka tribulation o makakasama ka sa rapture. Mag-glorified body ka ba? O hindi? Naniniwala ba tayo sa glorified body? Maraming So, paano natin binalikan? Yung panahon ni Kristo, huwag kayo babalik. Literal yun, panahon ni Kristo Hindi panahon ni Kristo, panahon ni Titus na ganap. Spiritual type na sa panahon natin. Meron, hindi natin mabitawan yung traditional understanding natin na pumipigil. Kasi hindi naman lahat ng traditional understanding pumipigil. Yung iba sumususot pa Pero may traditional understanding na pumipigil sa paglago natin, pag-asenso natin. Halimbawa, dati wala namang PTA, wala namang, kunwari, dati hindi pa abot ng mga preacher yung eksaktong birthday. Dati, hindi naman abot ng end time yung original communion. Hindi naman ganyan si Barbanam Kaya, hindi ko kailangan magganyan. Gagamitin mo pa si Barbanam. Hindi kasi ganyan si Bar Jackson O siya lang pakikinggan ko. Kaya mong patunayan biblically kung ito na yung pag-usad. Melchizedek usad, 10-7 usad, Malakay 4-5-6 usad, Communion usad, Hukom Ministry usad, PTA usad. Kaya mo patunayan kung umuusad na yung mensahe. Lumalakad ang pillar of fire, pillar of cloud. Ayaw mo lang lumakad. Kasi, nasa denomination ka, ayaw mo lang aminin. Nasa denomination ka kasi may Nicolaita. Loyalty mo, doon sa samahan, sa leader, o nung naiwanan. Pwedeng, yung ginawa mong loyalty, ginamit mo pangalan ni Barbanam, Bar Jackson, Bargan, Bar Frank. Kahit sino pang mga ngaral dito. Siya lang pakikinggan ko, hindi na makikinig sa iba. Hindi ako magkukumpara. So, pinapakita ng Diyos yung susunod na hakbang. Huwag mo balikan. Ayoko. Gusto ko pa rin sa dati. Para walang sakit sa ulo. Mas malaki sakit ng ulo mo sa future. Okay? Kaya nga maraming problema Kunwari, naka-encounter, bakit yung mga kapatiran na napaka-lukewarm? Kasi, ang gusto mo, walang hukum-hukum Ayan, sariling diskarte. Huwag ka magalit kung nagsariling diskarte yung mga kapatiran dahil gusto mo, hindi na kailangan sundin yung hukom, di ba? Kung ano yung gusto ng laman natin, yan lang susundin. Huwag ka muna magalit kung hindi maganda yung bunga, di ba? Kasi ang panindigan natin, huwag tayo maging seryoso sa hukom. Huwag tayo ma-alarma, huwag tayo emergency. Okay, yan yung balik sa bahay. Kasi ayaw na, parang asawa ni Lot naging haliging asin. Madamay ka pa. Ngayon, ang damdamin natin dapat alarma. Parang si Titus nandyan na sa pintuan, even at the doors. Ganyan dapat ang puso natin. Although, alam natin, meron pa tayong several years, Pero, parang ganito, kung hindi ka magsimula magtayo ng building ngayon, matatapos mo ba yan sa susunod na taon? In 2 years? Hindi. Kung hindi ka nag-aaral ngayon, matatapos mo ba yung aralin sa bukas o next week? Ibig sabihin, yung pagpaplano, yung pagpapatupad, yung paghahabol, ngayon na. Kasi malayo-layo pa yung biyahe. Kung di ka pa bumiyahe ngayon,
Hindi ka aabot sa patutunguhan sa takdang oras. Malay Baguio. 12 hours ba yan? O Labaler. O kailangan ganyang oras nandyan na ako. Pag hindi ka pa umalis ngayon, hindi ka aabot. Hello. Yan yung ano. O sige, tanong. Tanong ko, Brother Francis. Pwede ba magamit yung hukom para maging Nicolaita din? Meron. Kasi hukom na, automatic hukom na rin yung mga Nicolaita churches eh. Hukom na rin sila eh. Hindi lang nila ginagamit yung salitang hukom ha. Pero yung kanilang pagdesisyon, hukom yun. Hukom din yun. Kaya nga may judges na galit ang Diyos eh. No? Hindi, yan yung hindi berean na hukom. Yung by emotion, by kampi-kampi, by hindi patas. Yan. So, kailangan natin kunin yung lahat ng, kahit ayaw nila gamitin yung term, hindi nila alam, naging hukom na sila. Okay? Ngayon, kailangan lang natin maging berean para paglabanan natin na maging patas. Kunwari, hindi tayo perfect, nagkakamali tayo. Pero pinaglalaban natin. Sila kasi, doktrina na yan. Minsan, may deeds of the Nicolaitans, may doctrines of the Nicolaitans. Ang deeds, hindi nila sinasadya. Pero, yung doctrine, talagang sinasadya na yan. Talagang aral nila yan na huwag ka na makikinig sa iba, huwag ka na magkukompare. So, minsan sa personal natin, merong ganyan eh. Ayoko muna, hindi dapat, basta ayaw ng puso ko, ayaw ko. Mga ganyan. No? So, kailangan natin isuko yan. Isuko yan sa Panginoon. Kasi, parang si Kristo rin yan eh. Not my will be done. Sige. Nainiwala kasi ako kay Brother Branham na wala siyang discrimination. Amen. Yan yung nakita ko. Yan yung nakita ko. Na hindi nila nakikita eh. Ministro. Oo. Nung binabasa ko, yan yung nakita ko sa kanya. Siyempre, naipon ko yung quote sa Infallibility Part 3. Yan yung hindi masyado na ituro ni Brother Jackson. Hindi masyadong ituro ni Brother Frank. Si Gan, konti meron. Pero hindi ko alam kung alam niya yung quotes na naipon ko. Si Gan meron konti kasi binakbakan din siya ni Jackson na unfair. Ginawan din siya ng hindi maganda ng mga quotation eh. So, yung booklet ni Gan na If You Will Be Sincere, quote kay Branham yan. Pero, meron akong quote na hindi naman na-quote ni Bargan. Ewan kung alam niya o hindi. No? Pero pareho lang sinasabi. Huwag ka maging bias. Huwag ka maging emotional. Kung meron kang pag-ibig, sincerity, yan term ni Gan, hindi mo gagawin to. Diba? Yan yung gusto kong i-PM doon sa mahal kong kapatid. Kung sincero ka, hindi mo gagawin to. Kaaminin mo to kung tinatanggap mo ka. Kung kaya mong sagutin mo. Dahil ikaw may cause niyan eh. So yan, sincerity, sa term ni Gan. Sa term ko, pagkaberean. Kasi, isaltang berean sa Bible, madali mo makikita, kailangan maging patas ka. Wala kang kinikilingan. Kahit sino pa yung tumayo dyan, kailangan mo i-take note. Obligado ka i-take note, obligado ka i-check. Ngayon, hindi na nakasulat dun sa Act 17. Marami pang ibang ugali yan. So, kasama na yung mga personalan, kasama na yung mga pakikitungo sa tao, hindi na nakasulat dun. Kung hanapan nila nakasulat, hindi nakasulat. Hidden revelation to, spoken word to. Yung ugali ng pagpapakumbaba, yung ugali na may pag-ibig sa kapwa, yung ugali na nag-aalalayan, nagtutulungan, yung ugali na hindi iindahin yung sama loob, etc. Para lang alang-alang sa kaluluwa. Kasi yan ang pinakamalaga sa lahat eh. May magkakapatid, nag-aaway, pero sa future, nagbabati rin. So, parang ganito rin dito. Kung nakikita mo yung kahalagahan ng kaluluwa, yan ang unahin mo, yan ang habulin mo na ma-convert siya kung may dapat makorek siya, ganyan. Hello, Bar Jerry? Ganito, Brother Francis. Buti naalala ko yan. Hinaman naman. Si Brother Branham, halimbawa kagaya si Moody, si A.A. Allen, may mga binabanggit siya na mabuti. Tapos,
along the way, binibira niya na hindi, yung sa ministry na, binibira niya. Maging yung pangalan niya, halimbawa, 7, perfect number of God. Si Graham, 6, that's number of man. Medyo may sarcastic siyang pananalita na para bang sa devil yung pangalan, sa tao yung kay Kwan. Medyo may negative siya. I don't know kung iyan ay may emotion siya o what. Sino tinutukoy mo? Brother Branham. Posible. Hindi ko matiyak kung siya, parang ganito kasi ang assumption ng marami, parang perfect siya pati sa attitude. Sa akin kasi nakita ko, pati si Brother, kasi kahit si Cameno mismo, nabasa ni Cameno, binibiran niya si Branham. Ba't ganyan siya? Para bang walang nagawang matinuka niya si Graham. Ginagamit din ng Diyos yan. Kasi nga may Billy negative Graham, Billy Graham. Si Billy Graham, may negative na pananalita si Brother Branham against kay Billy Graham. Oo. Okay. Ano man yan? Kung meron man. Ang term na sagot ko ng mga level to dati dyan, nung yan ay binuksan ko, yun daw yung man side ni Brother Branham. Hindi naman mali yung paliwanag nila. Okay, ganito yun. Kailangan unawain nyo yung pagkapropeta ng Diyos sa Bagong Tipan. Ang pagkapropeta ng Diyos sa Bagong Tipan, hindi supernatural perfect. Whether there be prophecies, it shall fail. Anong klaseng prophecy yan? Hindi yan yung prophecy ng hidden mystery sa Bible. Yan yung prophecy na walang Bible, basta ni-reveal lang sa utak mo. Ibig sabihin ganito, merong prophecy na hindi mo kailangan ng Bible, lilindol bukas. O lulubog ang LA, mga ganyan. Gagaling ka. Diba? Mabubuhay ka. Ngayon, sa New Testament prophet, hindi kailangan matupad yan word for word. Bakit? Kasi sa New Testament, hindi yan ang nakakaligtas. Ang nakakaligtas sa New Testament, yung back to the word. Yung the Lord will do nothing but reveals His secrets to His servants, the prophets. Yung secrets, hindi yan letra per letra pang nakasulat. Pero gagamitin mo yung nakasulat. Yan. Ito, sana may ibang time may spoken word ang topic, no? Ang spoken word kasi, hindi letra per letra nakasulat. Pero kaya mong makuha sa nakasulat yung ebidensya. Halimbawa, meron ba tayong ebidensya na yung tinuruan ni Kristo, tinuro nila sa anak nila, kaya hindi nahuli ni Titus? Hindi yan nakasulat. Pero meron. Kasi alam mong nagkakaanak yan. Alam mong ibang generation na yung 70 AD. Hindi na yung tinuruan ni Kristo. Marami yata sa tinuruan ni Kristo, maraming patay na yun eh. So yung makikinabang doon, yung anak, apo na nila. 70 AD. O apo sa tuhod. Hindi yan nakasulat. Original sin. Hindi yan letra por letra nakasulat. Pero mapasok yung pagkaberehan mo kasi kailangan mo ng tiyaga. Sabi nga ng angel kay Barbanam, pag sinabi mo to, makukopya ng demonyo. Pero pag hindi mo sinabi, sikreto to. Ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Kayo lang. So, ito yung 10th vision. So, ibig sabihin, itong spoken word revelation, ito yung bagong pagka-propeta ngayon. At lahat ng magmamatured na berean, tatanggap nung gift nung pagka-propeta. He that receive a prophet in the name of that prophet shall receive a prophet's reward. Anong reward? Mangungusap ang Diyos. Pero yung ngusap ng Diyos hindi supernatural. Yan yung tinatakbo ng mundo ngayon eh. Yan yung naintindihan ng ibang end time eh. Hindi supernatural. Ang hinahabol na, doon dumadagsa yung mga tao. Pag gumaling, ganyan. O may nahulaan na mangyari. Hindi. May hiwaga sa Bible. Tinatamad lang yung tao tumingin. Alam mo ba saan ang location ng Garden of Eden? Yung mga nag-hunger sa pure word of God, interesado. Alam mo ba sino talaga si Melchizedek? Alam mo ba bakit yung talaang kanan niya nakalagay doon? So, nag-enjoy siya gamit yung literal written word para makita pa yung hidden word, yung thunder, yung unwritten word, no? Yung spoken word.
Sabihin spoken, kailangan paliwanag na ng tao. So, nangusap ang Diyos sa'yo. Kasi walang fix na klaseng pangungusap yan. Bigla nang lilinaw sa'yo. Kung kaya mong ipakita, gagamitin ka rin propeta ng Diyos. Ang propeta sa bagong tipan, hindi na yung propeta katulad ng lumang tipan. Palilipasin ng Diyos yan. Pag siya yung palilipasin, papalpak yung propesiya. Sasadyain ng Diyos, papalpakin yan. Kasi gusto ituro ng Diyos, umabante ka na. Umabante ka na doon sa bagong pagkapropeta. Kasi ito yung makakarapture sa'yo. Walang hatulan kung nagkamali. Kay Trinitarian, tanggap ni Barbara, oneness, tanggap. Kasi ang tinitignan ng Diyos ngayon yung puso ng pagkabereyan eh. Dati nababasa ko, di ko naintindihan. Ngayon naintindihan ko na eh. Bakit okay lang Trinitarian, okay lang yung oneness sa kanya? Kasi ang hinahabol ng Diyos, maring di abot ni Barbara naman, ipaliwanag. Ang habol ng Diyos yung pagkabereyan ng puso eh. Di ba? Kung ikaw ay nagsisikap, kahit hindi mo na perfect lahat, basta nagsisikap ka, makita ng Diyos nagsisikap ka. Di ba? Ito naman yung Corinthians 13, even if I have all knowledge, but I have not love. So, ito na, pwedeng perfect ang alam mo sa head knowledge o paliwanag, pero hindi ka bereyan eh. One day, maiiwanan ka na rin, malilipasan ka na rin. Ang pagkabereyan, it doesn't matter gaano karami ang alam mo. Sincero ka, magpapakorek ka. Pero kung hindi mo pa abot, walang hatulan. Yung dati kong kasamahan, pag hindi abot, wala nang ministers meeting kasi hindi naman tumatanggap eh. Wala kayong patutunguhan eh. Hindi totoo yan. May natatanggap din. O sabihin natin, kahit lahat nila nakulita, di ba? Ikaw maka-witness ka lang. Bakit ka iiwas? No? So yung dati kong kasamaan, umiiwas yan sa ministers meeting kasi wala raw patutunguhan. Pero bilang bereyan, kahit sino dapat humahalubilo ka. Hindi ikaw ang umiiwas sa kanila, silang iiwas sa'yo kung ayaw nila. Ayaw nila dun sa progressive mo. So, maraming tinuro si Barbanam na hindi nila nakuha yung tamang asal. Siguro may iba ko nakuha konti. Pero yung pagkabereyan, ito yung pinakamalalim. Kasi ito yung uniting time and the sign. Anong uniting time and the sign? Yung invisible union of the word and the bride. Yung walking with God through His word. Progressive kasi ang word. Nabalik tayo sa topic natin Pasko. Dali niyo ang ano yung meaning ng Christmas? Kristo para sa tao. Kayo ang tunay na magmisa, kayo ang tunay na pare. Ano yung meaning ng Pasko? Tumawid. Isang meaning yan. O bisperas. O makarating. Yan ang meaning. Simpleng meaning. Ibig sabihin, ipakita natin sa kapatiran, kailangan may marating tayo. Kailangan humabol tayo. Wag ko na balikan yun dati. Brother Francis, one of these quotes, sabi ni Brother Branham, now what's in the days of Sodom? They had a revival with the intellectuals with a lot. A modern Billy Graham went down there and preached the gospel, blinded them. Hindi ko maintindihan bakit nung una pinupuri niya mga 50s, pababa, paano. Pero pagdating nitong papunta na siya rito sa 60s, nag-iiba na yung kanyang yung binibira na niya si si Billy Graham. Billy Graham as well as Juan. Kaya parang raw siyang white horse rider. Yan yung kategoring binigay ni Brother Branham sa kanya. UC kanya Billy.